Sandamakmak na Philippine Cobra ang nahuli sa loob lang ng isang araw. Dahil ngayong buwan ay hatchling season ng mga ahas kung saan ito yung panahon kung saan magpipisaan yung mga cobra at iba't iba pang uri ng mga ahas. Ang mga baby cobra ay nahuli ng tropa natin na si Kuya Dan the Keeper. Dahil umano ay bigla na lang may tumawag sa kanila para nga ipahuli yung cobra dahil may pinagbalatan doon sa area. Pero nung hinahanap ni Kuya Dan the Keeper yung may-ari ng balat ng ahas ay tumambungad sa kanya yung napakaraming itlog ng Philippine Cobra. Yung ibang baby cobra nga dito ay nagsilabasan na nga dito sa itlog. Habang yung iba naman ng mga itlog ay hindi pa rin napipisa. Kaya agad kinolekta ni Kuya Dan the Keeper yung mga baby cobra at inilagay sa isang sako o lalagyan. Maingat niyang ginamitan ng snake hook at snake tongue yung mga baby cobra para mailipat ito. Buti na lang talaga ay maganda yung timing at saktong-saktong pagpunta ni Kuya Dan the Keeper ay ito naman yung oras kung saan napisa yung itlog na kanyang pinaghahanapan ng Philippine Cobra na ipapahuli sana. Importanteng ma-relocate itong mga ahas na ito dahil hindi ito nababagay dito sa mga residential area. Kailangan kasi na maibalik ito sa kanyang natural na tahanan. Maaari pa kasi itong makapatay ng tao dito o sila yung mapatay ng tao. Ngayong buwan ay hatchling season ng mga ahas. Ito yung panahon na magpipisaan sila at magkakalat. Nakakalungkot na realidad na dapat nasa gubat sila pero ngayon ay naninirahan at nagpaparami na sila dito sa lugar ng mga tao dahil sa kasikipan ng ating kagubatan. Sa patuloy na pagkakalbo ng kagubatan at pagsisira natin sa kabundukan ay patuloy na bumababa yung mga buhay ilang dito sa ating residential area at sa ating mga teritoryo. Kagaya ng mga hayop, ang mga Philippine Cobra ay may ginagampanang trabaho dito sa ating ecosystem. Galit man tayo sa kanila pero ito yung katotohanan. Lahat ng nilikha ay may purpose yan. At eto na nga, kinolekta na nga ni Kuya Dan the Keeper yung mga hindi pa napipisang itlog at inilagay na rin ito sa isang sako para in case mapisa ito ay safe na sila. Kung mapapansin nyo yung ibang ang cobra ay nakadungaw na din dun sa itlog na parang ready na rin silang lumabas. Kumpara sa ibang itlog na talagang lumabas na nung inabutan ni Kuya Dan at nailagay niya ito sa isang sako. Pagkatapos ngang ma-rescue ni Kuya Dan yung mga itlog at baby ng cobra ay agad naman siyang nag-chat sa amin. Pagka-receive namin ng mensahe ni Kuya Dan ay agad naman kaming tumungo dito sa Tabaco. And guys, ito na nga pinuntahan na natin yung na-rescue ni Kuya Dan the Keeper na 16 pieces na hatchling. Yan, nadadalhin natin sa DENR Region 5. Yan, ang dami nila guys. Pagkadating namin dito ay nagpisaan na nga lahat ng itlog na nakuha ni Kuya Dan dito at umabot ito ng 16 na piraso. Bale, binigay na rin niya sa amin yung na-rescue din niyang isang Philippine Cobra din nung nakaraang araw dito din sa Tabaco Albay. Chinek namin yung behavior ng mga Philippine Cobra na dadalhin natin at ito turn over sa DENR. Sobrang fresh, nandun pa yung mga wild instinct nila at wala silang mga sakit. Ang mga Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Kaya din nila mag-spit ng venom papunta sa inyong mata o magdura ng kamandag. Kailangan ng mahabang panahon para mapag-aralan kung paano ito huliin at i-handle. In short, mahabang proseso po kung paano humuli ng mga makamandag na ahas. Madalas makita ang mga cobra sa mga kapatagan kagaya ng mga flat areas, kagaya na rin ng mga palayan. Kung mahilig din kayong magtambak ng mga basura, gamit at pinapasok kayo ng mga daga, siguradong papasukin din kayo ng mga cobra at iba pang mga ahas. Ang mga ahas na na-rescue ni Kuya Dan the Keeper ay dadalhin natin sa Region 5 DENR at abangan nyo yon sa mga susunod na videong gagawin ko para nga may dala sila doon sa protected area ng DENR. Ang ganito kaliit na mga Philippine Cobra ay magsisimula na ang kumain ng maliliit na hayop kagaya ng mga lizard pero hindi 100% na masusurvive itong lahat ng piraso ng Philippine Cobra dahil nga meron din sila mga predator dito sa kagubatan kagaya ng ibang ahas at mga ibon. Kahit marami sila ay hindi naman talaga sila lahat mabubuhay. Ganun naman talaga kasi yung life cycle ng ating kalikasan. Para ma-maintain nga yung balanse ng ating ecosystem, para na rin yun sa atin. Pag pinatay na nga raw natin yung kalikasan, ay parang pinatay na rin natin lahat.